Nagbabanggaan ang Simbahang Katolika sa Lingayen, Dagupan at si Pangasinan Congressman Marco Wangco. Yan ay kaugnay ng balak na ipatayong nuclear power plant sa probinsya. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy. Matagal ng debate kung dapat nga bang buksan muli ang Bataan Nuclear Power Plant na sinasabing solusyon ng Pilipinas para sa paghuhugutan ng mas murang supply ng kuryente. Pero hindi pa man natatapos ang debate, ay isa pang nuclear power plant naman sa Labrador, Pangasinan ang nais ipatayo ng LGU na kanilang pagkukunan ng libreng supply ng kuryente. Suportado ni House Special Committee on Nuclear Energy, Pangasinan 2nd District Representative Mark Wangco ang hakbang paraan niya naman sa mas murang paghuhugutan ng supply ng kuryente sa buong bansa. Kung maaaprubahan ang proposal ayon sa kongresista, ay inaasahan ang pag-akyat ng bilang ng mga investors na nais mamuhunan sa Pilipinas dahil sa kakayahan ng planta na magbigay ng murang supply ng kuryente in the long run. Pero ang Simbahang Katolika ng Metropolitan ng Lingayen, Dagupan, mariing tinututulan ang hakbang na yan. Sa pastoral letter na inilabas nitong weekend, binigyang diin ng simbahan na delikado ang pagtatayo ng nuclear power plant lalo't nasa loob ng Pacific Ring of Fire ang Pilipinas na siyang madalas na tinatamaan ng lindol at mga bagyo. Giit pa ng simbahan, walang ganap na kaligtasan para sa naturang nuclear facility at ang posibilidad ng malaking aksidente ay hindi katumbas ng anumang benepisyo. Pinangangambahan din kasi ng simbahan ang pagkalat ng radioactive chemicals ng planta para sa mga susunod na henerasyon. Bagay na mariing kinwestiyon ng kongresista. Giit ng kongresista, nagsisinungaling umano ang pahayag ng naturang simbahan gayong nauna na anyang nakausap ng kongresista si Reverend Jacinto Jose ng Urdaneta Diocese na nauna rin anyang sumuporta sa hakbang. Bishop Jack of Urdaneta supports nuclear. I went to talk to him just a few days ago, a week ago, right? Yes, more or less. I went to see him because of this, right? What was his response? He says, I support nuclear. Why did they include my name there? Oh, so that is a lie. That is a false witness. Ang ipinagtataka pa ng kongresista, walang mga pirma ang mga dapat na signatories ng naturang pahayag. Saan nila nakuha to? Ba't nila ginamit yung pangalan niya? Nagdududa ako na si Bishop Sok mismo ang gumawa. Maaring meron siyang anti-nuclear bias, pero baka hindi niya ginawa itong papel na ito. Sa gitna ng usapin kung panahon na bang magtayo ng nuclear power plant na siyang magiging supply ng kuryente sa buong bansa, ilang mga individual ang dumidiskarte muna ng alternatibong solusyon para makatipid. Gamit lamang ang do-it-yourself na solar power na isang renewable energy sa kanyang bahay, 800 hanggang 1,000 pesos ang natitipid ni Bas Umali sa kanyang pambayad sa sariling monthly electricity bill. Bagay na higit niyang napapakinabangan sa panahon ng sakuna. Brownout, blackout ang lahat. Ako meron, nakakapagpa-charge pa ako sa community, tumulong ako. Pero doon sa Bagong Blenda, medyo kumita ako. Kasi nag-insist yung mga kapitbahay na magbayad sa pagpapacharge nila sa akin. Kaysa daw pumunta pa sila doon sa isang commercial center na charge sila ng parang 60 to 100 pesos. Sa ngayon, sinisikap pang kunin ng Bilyonaryo News Channel ang sagot ng Lingayen Dagupan Sea kaugnay sa alegasyon ni Congressman Mark Wangco. Bagay na sunod niya umanong lilinawin kung saan muli niyang iisa-isahing kausapin ang mga naturang pari. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.